Ang main topic po natin, pinagmamalaki po, dala-dala po ngayon ng lahat ng na congratulations daw kay BBM dahil sa ganda ng pagpapatakbo niya sa bansang Pilipinas, bumaba po, napababa niya yung poverty incidence. Naniniwala po. Siguro ito na po ang pinakamalaking joke sa lahat. Yung pagbaba po ng poverty incidence. Okay. May paliwanag po kaya nating unawain kung bakit po mababa Kasi sa atin, simple lang po. Yung mga tao, alam kung mahirap sila o hindi. Di ba? Alam niyan. Yung iba, nanluloko lang. Halimbawa, pag sinabi nila mahirap sila, tapos nakikita mo naman, may kotse, may kondo, may mga bahay. Tapos sasabihin mahirap. Alam niyo po Alam niyo rin po yung totoong mahirap. No? Yung definition po ng gobyerno, dapat nyo nang baguhin. Kasi ang dami po nangyari ngayong taon na to. Ngayon po, naganap po yung pinakamabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation. Ngayong taon din po na to, pinakabagsak po yung ekonomiya natin dahil yung pinakamababa na pag-angat ng ekonomiya, 2.3% lang po ang inangat ng ekonomiya natin. Mas mataas po ang tinaas ng inflation. Ibig sabihin po, yung presyo po ng bilihin, mas mataas po kaysa sa pag-unlad ng ekonomiya. Yan po, ibang klase po yan. Sa pag-unlad po ng ekonomiya o GDP, yung GDP po, ang sinusukat po doon, lahat ng kita. Kung na-triple yung kita ni Rason, yung bilyonaryong pinakamayaman ngayon, kung na-triple ang kita niya, kasama po yun sa GDP. Yung mga manggagawa ba, naging triple ba yung kinita? Hindi naman So, ang bilis po ng pagtaas ng presyo, hindi po nakaagapay yung pagtaas po ng mga sweldo. Pero sa aktualan po, ano po ang sinasabi? Kasi nagtaka rin ako ano ba yung sukatan na ginawa ng gobyerno para sa poverty rate? Sino yung tinatawag nilang poverty? Sino yung tinatawag nilang mahirap? Mahirap kasing unawain. Ako po hindi ko kayang sikmurain na dumami po yung mga mayaman ngayon. Dalawa lang yan, di ba? Not poor ka na, hindi ka na mahirap. Pwedeng umangat ka. Samantalang ang katotohanan, umaangal yung mga middle class na napupunta na sila sa mahirap. Iba po yung paraan nila ng pagsukat Di ba? Kinakantsawan natin dati yan Bigla tayo yumaman dahil nagdeklara po ng yung sukatan po ng kahirapan. Binago nila yung presyo ng pagiging mahirap. Badong, kanina mo pa kami pinaiikot-ikot. Sabihin mo na kasi kung magkano yung mahirap sa gobyerno. Eto po. Wag na po tayong Wag na po tayong magpa-kwela-kwela pa. O magpaikot-ikot pa. Ayan po. Meron po tayong tinatawag na poverty threshold. Pag ito po nalagpasan nyo, hindi na kayo mahirap. Magkano dapat ang kinikita? Siyempre, inano po nila yan. Ang isang pamilya po ay binubuo po ng 5 tao. So, isang pamilya po na binubuo ng 5 tao, isang tatay, isang nanay, 3 anak. Ito po ang kinakailangan mong kitain para ikaw ay matawag na hindi na mahirap. Yan. What is the poverty threshold in the Philippines as of today? Ayon sa PSA, Philippine Statistics Authority. Okay. Kapit po kayo Kinakailangan po, kayo po ay kumikita ng 13,873 pesos per month. 13,000. Pag kumikita ka ng 13,000 a month, ikaw po ay hindi na mahirap. Kaya naman pala maraming hindi na naghirap.
halos lahat po ng may trabaho ay kumikita ng mahigit 13,000 a month. So kung ikaw po ay may trabaho, so ibig sabihin po, automatic na pag ikaw may trabaho, ikaw po ay automatic na hindi na mahirap kasi 13,000 lang. Oh, di ba? Okay. Oh, meron po silang tinatawag na considered not poor. So hindi ka na mahirap. Ito po official to ha. Mula po sa PSA. 14,634. Baka tumaas na kasi nung yung isa 13,000 lang eh. So ngayon 2026, 14,634. Kung ikaw po ay kumikita ng 14,364, hindi ka na mahirap sa isang buwan. So lahat ng teacher na nagtatrabaho sa gobyerno, mas mataas po. Hindi ko na alam kung magkano sweldo eh. Teka, tignan natin ha. Teacher 1, magkano sweldo ng teacher 1? Salary. 31,000. So lahat po ng teacher sa Pilipinas, public school teacher, 31,000. Oh. 14,000 lang, hindi ka na mahirap eh. 31,000 ang kita mo. Oh, puta mayaman. Tanong, lahat ba ng teacher mayaman? Tinanong ko eh, magkano po ang... buti nagpaalala kayo sa ads. Teka lang po, i-on ko lang yung ads natin. Magkano po ba yung minimum wage ngayon sa Pilipinas? O sa NCR, magkano po yung minimum wage? Para maintindihan lang po natin. Ang minimum wage po sa Pilipinas ay 755 sa NCR. Ayan. 755. So, 10 araw, 7,500. 20 days. O, hindi ka na mahirap. Ang minimum wage, hindi na mahirap. Sa kwenta po ng gobyerno, hindi na mahirap ang minimum wage. Swerte po natin. Sa BBM government po, dineklara na yung minimum wage ay hindi mahirap. O, talagang mababawasan po yung mahirap. Minimum wage, hindi na mahirap. Puta ka tarantado. Minimum wage ka, hindi ka na mahirap. Kalokohan. Di ba? Hindi approve yung 755. Hindi ba approve yun? Magkano pa lang totoo? Hindi pala approve yun, 755. Mas mababa pa. Samantalang, ang sinasabi po ng SWS, dapat at least 20,000. 20,000 dapat yung kinikita para matawag na hindi mahirap. 14,000 lang daw eh. So, kahit pa extra ka lang, makukonsider kang hindi mahirap dito sa gobyerno na to. Kaya, hindi po katakataka. Pero ayon po sa sino po kasi ang totoong nakakaalam kung sila ay mahirap o hindi? Yung mga Pilipino mismo. Ayon po sa survey ng SWS, ang layo po ng diferensya. 50% sa survey po ng SWS. Ito po sabi per family, 487 per day, sa 5 katao, hindi ka na mahirap. Pag kumikita kayo ng 487 per day, hindi ka na mahirap sa pag 5 kayong katao.
Kaya kalokohan po tong ano na to, yung hindi po nila napababa yung poverty incidence. Bumaba po yung mahirap dahil yung kinuwenta nilang mahirap, yung pwedeng i-consider mahirap, inano po nila. Kumbaga data, mali yung pagsusuri nila. Per individual, sabi po rito, yung poverty threshold per individual, 97 a day. Kasi yung sinasabi nating kita, sa 5, isa lang ang kumikita sa 5. Pero per tao, pag ikaw po ay mayroon kang 97 pesos, 100 na. Pag ikaw po ay may 100 pesos, kumikita ka ng 100, pag ikaw lang mag-isa, binata ka, dalaga ka, kumikita ka ng 100 pesos a day. So, kinakailangan sama nyo yung Sabado-Linggo. So, approximately 1,000 sa 10 araw, sa 30 days, 3,000. Hindi ka na mahirap pag ikaw ay mayroong 100 pesos per day. 97 lang nga eh. Puta, kulang pa na pagkain ko isang kainan, kulang pa sa akin yan, 97 pesos. Magkano isang order ng ulam sa karinderya? Isang bangus na yung isang ngiwa, 80. Plus 18 na yung kanin. Magso-soft drinks ka pa. Kulang sa akin yung isang kain, 97. Sobra po na 100 na kinakain ko. Sa isang kainan. Karinderya na yun, ha? Isang kanin lang yun. Kung isa't kalating kanin pa. Ayan po ang dahilan. Yan ang poverty threshold. 97 per day na isang tao ay hindi ka na mahirap. Kaya, mababawasan talaga mahirap. Hindi dahil yumaman sila. Hindi dahil nadagdagan yung sweldo nila. Nabawasan ng mahirap dahil sa definisyon ng kahirapan. Mahirap ka kung mayroon kang 100 pesos a day. Isang tao, 100 pesos. Hindi ka na mahirap pala. Pag below 100, 97 pesos pababa, yan, mahirap ka. Pero kung meron kang kumikita ka ng 100 pesos a day, hindi ka na mahirap kung ikaw lang mag-isa. Saan ka titira ng 100 pesos a day? Puta, sa tulay. Sa ilalim ka lang ng tulay kasi wala namang, hindi mo kayang mangupahan. Yan ang kwenta yan. Niloloko yung mga tao eh. Ayan pala, sa ano pa yan ha? Wala talaga magagawa. Ano lulutasin nila? Pagmamalaki lang nila yan. Baka pati yung mga 4-piece, magkano ba kita ng 4-piece?